At habang gumugulong ang mga pag-aresto sa mga sangkot sa flood control scandal, abay patuloy na mangangalampag ang sambayanan para sa mas mabilis pang aksyon. And for that, we bring in mobile journalist Fatima Baduria, now who covered the Tindig Pilipinas media briefing earlier today. Fatima, magandang hapon. Handa na ba ang lahat? At ano ang general na mangyayari sa linggo? Magandang hapon, Lord at Denise. No, kanina nga isinagawa ang press conference ng mga grupong magpoprotesta sa November 30 sa EDSA People Power Monument o yung tinatawag nilang Trillion Peso March Movement. At kabilang nga dito ang mga Catholic groups tulad ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Caritas Philippines at mga political parties tulad ng Akbayan, Liberal Party at Partido Manggagawa. At meron ding mga mula sa mga civil society organizations, no? At nilinaw naman ng mga grupo na ito na hindi raw sila mananawagan para sa resignation ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidenteng Sara Duterte, at ang panawagan daw nila ay ilantad ang mga nagawang korupsyon at ikulong din yung mga makikitang guilty at ibalik ang mga perang nanakaw sa mga tao. Ayon nga kaya Bishop Jose Pauline Bagaforo, no, si BCP President, gusto raw kasi nilang maidaan pa rin sa legal at constitutional na remedies itong issue. So, ang gusto talaga nila ay transparency at susundan daw nila yung mga investigasyon. At kung lumabas na sangkot sa korupsyon, kung sakali lang naman ang Pangulo at ang Vice Presidente ay saka raw sila maghahain ng impeachment kung sakali, Lord. Okay, go Denise. Okay. No, Fatima, may binanggit ba yung mga grupo? Do they have an idea kung mga ilan yung dadalo? At tama ba na hindi lang sa Metro Manila yung rally at sa ang mga probinsya pa ba magkakaroon ng anti-corruption rally sa linggo? Denise, ngayon ay minomonitor pa lang daw nila kung ilan ba talaga yung posibleng dumating, pero inaasahan nila na marami rin. At nung nakaraan, no, yung nauna nilang movement noong September 21 ay White Plains yung isinara, pero biglang napuno rin yung EDSA. So ngayon inaasahan din nila na mapupuno rin yung EDSA, yung part na malapit dun sa People Power Monument. At tama ka, meron ding magaganap na kilos protesta sa Luneta naman. At pero kanina ay natanong natin kung magkakasama ba itong mga grupo na to, ay hindi raw at wala raw balak mag-merge yung dalawang grupo. Bali magkaibang movement yung mangyayari, magkasabay lang. Akala ko nagkaayusan na yung dalawang grupo, no? Pero okay, nakikita natin ngayon, Fatima, doon sa kanilang media briefing, nakaitim yung mga nagsasalita, ano? Pero doon sa actual day ba, sa mga sasali daw ba, ano bang kailangan isuot na kulay? Puti pa rin ba, gaya ng dati? O may ibang kulay na pinapanawagan ngayon? Ang panawagan nila para dun sa mga gustong sumali sa rally ay magsuot ng kulay puti, at kung pwede rin ay merong puting ribbon, no, Lord. Puting ribbon. Okay. Fatima, sa mga hindi nakakasabay doon sa ibang mga balita sa mga grupo ngayon, ano ba ang issue nila? Bakit hindi sila nagkakasundo doon sa mga magrarally naman sa Luneta? Ang isang dahilan dyan, Lord, ay yung kabilang grupo, meron silang mga panawagan para sa resignation ng ating Pangulong Bongbong Marcos at pati na rin ng Vice Presidente na si Sara Duterte, at magkaroon nga ng Transition Council, no, para mapalitan talaga yung mga mamumuno. Pero itong grupo na nandito o yung mga grupo na magsasagawa ng rally sa EDSA People Power Monument ay hindi nila ito sinusuportahan o yung ganitong belief o proseso na para magkaroon ng transparency at para mawakasan itong korupsyon. At sabi nga nila, gusto nilang maisagawa pa rin ng legal at constitutional pa rin. Bumibigay yung... Oo. So, Fatima, pwede bang pihit lang tayo ng konti? Hindi namin nahuli yung huling sinabi mo kasi parang nagbe-break yung signal. Kaya mong pumihit lang ng konti. Check natin, baka medyo umayos-ayos kahit papano yung linya. Naririnig mo ba kami, Fatima? Fatima?
Yes, Lord. At ang nabanggit ko nga ay isa sa mga pagkakaiba Fatima? nitong mga dalawang grupo Oo, na Fatima, ito pihit ka, galaw ay ka ng yung konti. proseso, no, na sinasabi ng isang grupo na Yes, Denise? Oo. Pihit ka ng konti naman, Fatima. Pwede kang, konting-konti lang. Lipat ka lang ng pwesto. Audio na lang pala ngayon, no? Oo. Babalik ka. Subukan natin. Ayan, that's better. Sige. Okay, ayan nga, nabanggit ko nga kanina, no, ang isa sa mga pagkakaiba nitong dalawang grupo na ito ay yung mga grupo na magpoprotesta doon sa Luneta ay naniniwala sila na kailangan magkaroon ng transition council, no, at talagang gusto nilang mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidente Sara Duterte. Pero itong mga grupo na magsasagawa ng rally sa EDSA People Power Monument ay gusto lang naman nila na maikulong ang mga makikitang guilty at maibalik yung perang mananakaw sa mga tao at hindi raw sila hihiling ng resignation, no? At gusto raw kasi nilang maging maingat kung paano ito mangyayari. So gusto raw nila na legal at constitutional yung mga remedies dito sa issue. Oo. Fatima, baka lang, meron ba silang binahagi ng mga detalye pa doon sa November 30? May mga mangyayari ba na ano ang kinaiba essentially doon sa nangyayari noong September 21st? Sa ngayon, Lord, no, nabanggit nga nila, meron na raw kasing permit yung grupo para idaos ang protesta. Pero nagpa-finalize na lang daw ng mga detalye pa kasama yung Quezon City Police District. Pero sa ngayon, ang balak nila ay maglalagay sila ng stage sa tapat ng People Power Monument at maglalagay nga rin ng mga LED screens at speakers along White Plains at bahagi ng EDSA nakatapat nitong monument. So inaasahan nga kasi nila na maraming dadalo doon sa rally at isa pa dyan ay magkakaroon din ng mga speakers mula doon sa mga sectors, mga representatives ng mga sectors na nabanggit natin kanina. At pagdating naman ng hapon ay magkakaroon daw ng mga performances para sa ilang mga artista. So inaasahan daw nila na magsisimula ng 6 a.m. itong rally at magtatapos din ng 6 p.m. So 6 a.m. to 6 p.m. ang balak nila rito, Lord. Alright, maraming salamat sa iyo. Ulat po yan ni Fatima Baduria, ang ating mobile journal. Thanks, Fatima.